sa virtual assistant training. So, dito nga po sa ating training, may mga training guidelines po tayo na kailangan po natin sundin. Number 1, stay in a quiet environment to avoid distraction. Make sure po na nasa quiet environment po kayo para hindi po tayo nade-distract sa mga maiingay po dyan sa paligid ninyo. Okay, lalo na po na marami tayong gagawin dito sa ating training. So, magbibigay po si trainer sa inyo ng hanggang 3 beses lang po na instruction. So, make sure po makuha po natin yan. Then, number 2, wag po tayong malilate. So, mag-login tayo 10 minutes before mag-start yung training po natin na para po hindi po or hindi ninyo ma-miss yung any part po of our training na para din po may mga time kayo to check your internet connection. Yes, Sandra. Opo, Google Training po. Okay? So, number 3, guys, nagkakaroon po tayo ng attendance. So, alam ko na aware na po kayo nito kasi during our first or our 2 weeks virtual training, nag-a-attendance po tayo na kada training na gagawin ho natin. Minomonitor namin yung mga attendance po ninyo. So, for now, since nasa first day training pa lang po tayo, isend na muna dito sa ating chat box. Pero, reminder ko lang po sa inyong lahat na tomorrow po, magsisend si trainer yan ng link na yun naman po yung gagamitin ninyo para po sa magiging attendance po ninyo. Pero bukas pa yun ha. Sa ngayon, since nasa first day pa lang po tayo, isend na muna sa ating chat box. Ma'am, may we know your name po? Later, Jean, malalaman niyo po. Okay? Nakalagay po. Andito, mababasa niyo po. Okay? So, number 4, no audio and video recording. So, kung napapansin niyo po, dito po sa ating class, naka-record ano? So, si trainer yan lang po ang ano ba yan? Ang allowed na mag-record po sa ating class. So, kayo po na mga trainee, iwasan po ninyo na mag-record kasi lahat po ng materials na ginagamit po natin dito are copyrighted. So, at least magagamit nyo po iyan. It's you, ma'am, yan. Yes po, Ronald. Okay. So, yun nga po na if ever man po hindi kayo naka-attend sa ating training, at least kahit papaano pwede nyo pong panoorin yung recorded video natin na dito lang po natin yan maa-access sa ating chat box. Pero make sure po na hindi ninyo i-stop. Kasi kayo lang po ang manonood niyan. O kapag in-stop po ninyo, kapag pinanood nyo po ito, stop din po. Okay? Kaya make sure po na si trainer yan lang po ang magre-record. Make sure din po na hindi ninyo i-stop. Then, since nasa 3rd week training na po tayo, make sure po na aware na po tayo sa mga basic Skype commands such as yung pag-mute, yung camera, yung thumbs up, at raise hand naman po. Kasi yun nga, dito nga po, magagamit po natin iyan dito sa ating training. Physically absent, I have meeting to facilitate. Okay. So, number 6, unmute your mic kapag gagamitin. Okay, so kapag magsasalita kayo, kapag may mga sasabihin po kayo, i-unmute po yung mga mic ninyo. Pero, kapag hindi naman po natin ito gagamitin, kapag hindi naman po natin ito gagamitin, kindly i-mute para hindi po tayo nagsasabay-sabay. So, gaya ng na-mention ko, if ever naman po na may mga katanungan kayo, pwede nyo pong isend na lang po sa chat box or pwede naman po kayo mag-raise hand. Okay? Then number 7, participate in
activities. Guys, take note nyo po ha, na dito po sa ating, sorry, nasa chat po ako, di ko po nabasa agad, ma'am. No problem. Okay, so number 7 po, participate in activities. O take note nyo po ha, na dito po sa ating class, dito po sa ating training, more on navigation po tayo. Navigating sa mga iba't ibang klaseng Google application. So kapag may mga activity po na ibigay sa inyo si trainer, mag-participate po tayo. If ever man po, may mga assignment po na ibigay sa inyo si trainer, mag-participate po tayo na para po malaman ni trainer kung nakakapag-focus po ba kayo or kung may natutunan nyo po ba dito sa ating class. Then number 8, respect individual speaking. Kahit sino po ang nagsasalita. Kahit kayo man or kahit si trainer yan man po. Na if ever man po may mga feedback and correction na ibigay sa inyo si trainer, do not take it personally. It's all for your improvement naman po. Then number 9, meron po bang 6 to 8 p.m. schedule? Wala po. So, bali isang schedule lang po ito. So, if ever man po na hindi kayo available ngayon, sa oras na ito, pwede tayo magpa-reserve po ha. Mag-send lang po tayo ng email sa Clairvoyance. Pero kung hindi naman po natin yan magagawa, pwede nyo pong panoorin yung recorded video po natin. So, dito lang po natin yan ma-access sa chat box. Again, isang schedule lang po ito ha. Ngayon lang po, 2 to 4 p.m. Okay? So, number 9, English only policy. So, hindi po ako strict when it comes in English. Basta make sure po na maipapractice po ninyo iyan. Kasi English language po ang gagamitin ninyo kapag kayo po makipag-communicate with your client. Then number 10, let's learn and have fun. So, reminder ko lang po sa inyong lahat na advertising any product, services, and or group is not allowed kasi this group is solely for training purposes only. And creating other group chat is not also allowed. So gaya ng sabi ko sa inyo, kapag may mga concern kayo, may mga katanungan kayo, isend lang po dito sa ating chat box. Pero bago po tayo magsimula, let's have meet and greet po muna. Kasi hindi po lahat na nandito nagkakasama na sa ibang sa week 1 training, 'di ba? Sa week 2 training. So iba-ibang tayo, iba po yung mga naging schedule ho natin. So para po mas maging comfortable po tayo sa isa't isa, pakilala muna tayo. Ano po ba yung mga pangalan ninyo? Taga saan po ba kayo? At bakit niyo po ba gusto maging parang nasasanay ako sa katanungan na maging isang virtual assistant. Bakit niyo po ba gustong matutunan ang mga Google application? Pero before that, si Trainer Yan muna ang magpapakilala. So again, everyone, good afternoon po sa ating lahat. I am Trainer Yan, currently living here in Baguio City. So dito po sa ating training, ako po ang makakasama ninyong trainer para turuan ko kayo how to navigate this Google application. Kasi magagamit nyo po ito kapag kayo po naging isang virtual assistant. Raise hand po sa gustong magpakilala. So guys, reminder ko lang po sa inyong lahat na for those na gustong mag-volunteer, dito po sa ating Skype, sa may right side, sa ibaba, may makikita po kayo na icon na kamay. Then mababasa nyo po, raise hand. So for those po na gustong magpakilala po dyan, kindly mag-raise hand po tayo para malaman po ni trainer yan. So dito po tayo kay Richelle. Richelle, pakilala po. Okay lang Richelle, na i-open mo yung camera mo? Yan. Good afternoon po, trainer. Hello, good afternoon, everyone. I'm Rochelle Torres from Kawit, Cavite. I joined this training because because this is my first time to be a assistant. I don't have really experience. That's why I joined this Google Works space to be
energy level and everything about Google because I know I'm gonna use it as a virtual assistant in the Mm. future. Okay, there you That's go. Pero ikaw, Richelle, may mga Google application ka na po ba na na-try mo nang gamitin? ano lang po, yung Google, yung Gmail, Mm. lang po. Tapos yung ibang Okay. Google Docs, hindi ko po pala. Okay, there you go. Mabuti na lang nag-enroll ka. At least magagamit mo siya ngayon. There you go. Thank you so much, Okay, Richelle. thank you so And much. nice to meet you po. Nice to meet you. Okay? So, si Richelle lang po ba ang magpapakilala? How about the others? Okay, so dito po tayo kay Ada. O, Ada, pakilala po. All right, so good Mm-mm. afternoon, everyone. Good afternoon, trainer Yan. This Mm-mm. is Miss Ada. I'm from Pasig. So the reason why I joined this class, for me to prepare for a future job as a virtual assistant. So I do have already a Google account, which is email, and I know how to use the Google Sheet, the Google Mm-hmm. Docs. And then I think I already tried to use the Google Calendar, but it's not the basic. It's a basic tool only. Mm-mm. So Okay. yeah, thank you. Okay, there you go. Ada pala. Kala ko Ada. Okay. There you go. Thank you so much, Ada. And nice to meet you You're din po. welcome. Nice to meet Mm-mm. you. Okay. So, how about the others? Dalawa lang po. Ala, ngayon lang po tayo magpapakilala ha. For those na gustong magpakilala, mag-raise po tayo ng hand para malaman po ni trainer. Okay. So, how about you, Jean? Tama po ba yung sinasabi ko? Yung prawn ko po. Yes po, ma'am. Mm-mm. Sige po. Pakilala. My name is Jean Christopher and I'm from Ilocos. And why do you want to learn about Google Apps? Ma'am, I only mostly use Gmail, and I know that the apps that I will learn from this training, may apply ko po sa virtual assistants. Yes, there you go. So, si Google Mail pa lang yung pinaka ginagamit mo. Drive din po pala, ma'am, kasi Mm. Okay, so there you go, Jean. Thank you so much po. And nice to meet you. So, phone lang yung ginagamit mo ngayon, ano? So, yes again po, ha, ma'am. Kasi nasira po kasi yung laptop ko, ma'am, nung last month. oo, pero take note natin ha, magkaiba po yung ano ha, yung feature ng phone tsaka yung computer. Pero kung makakaya mo naman sa phone, why not? Pwede rin. Pero kung sa akin lang, mas maganda talaga si computer or si laptop yung gagamitin. Oo. Okay? So, how about the others? Wala na po ba? Okay, so for those na hindi pa po nakapagpakilala dito sa ating training, kindly isend po dito sa ating chat box. Ano nga ba po yung mga pangalan ninyo? Taga saan po ba kayo? At bakit nyo naman po gustong matutunan ang Google application? Para naman po guys, makilala ko din naman po kayo. Kasi gaya ng na-mention ko po, 1 week po tayong magkakasama ho dito sa ating training. So habang yung iba, nagta-type pa, let's have an overview sa mga pag-uusapan ho natin or dito po sa ating advanced virtual assistant training. So dito po sa ating first day training, magfo-focus po tayo sa Google account, which is tuturuan ko po kayo on how to create your own Google account at paano po ba natin gagamitin si Google Drive. Ano po bang meron dyan kay Google Drive? Dito naman po sa ating second day training, magfo-focus naman po tayo under po kay Google Mail na alam ko, familiar na po tayo kung paano natin gamitin si Google Mail. Pero dito po sa ating second day training, marami po tayong pwedeng gawin na baka hindi nyo pa po na-try gawin. Okay? Gamit po si Google Mail. Next naman po sa ating third day training, magfo-focus naman po tayo under dito kay Google Docs. Paano po ba natin gagamitin si Google Docs? Na kasama din po na sa ating day 4 focus tayo kay Google Slides at sa ating day 5 magfo-focus din naman po tayo kay Google Sheets. So, I know
na during po sa second week training ninyo, na-mention po ng trainer ninyo na dito po sa ating advanced virtual assistant training, makakatanggap po kayo ng 6 na certificate. Tama po ba? Pa-heart react naman po. Sinabi po ba iyan ng mga trainer ninyo? Yes, there you go. Which is correct. So, dito nga po guys, sa ating training, makakatanggap po tayo ng 6 na certificate. Yung isa, matatanggap nyo po yan, isasend nyo po yan. Isasend po yan sa inyo ng Clairvoyance na yan po yung Google Workspace training certificate ninyo. So, marireceive nyo po yan through email. Then, yung 5, makukuha nyo naman po yung 5 certificate unless na ipasa nyo po yung exam. So, I know na i-mention din po ng mga trainer ninyo na magkakaroon po kayo ng exam dito po sa ating Google Certificate, which is kailangan nyo po munang ipasa iyon. So, hindi ninyo makukuha yung 5 certificate hanggat hindi nyo po sila na ipasa. Okay, pero yung isa, panigurado na, makaka-receive na kayo kasi galing yon ng Clairvoyance. Dito yon sa ating training. Yung 5, kailangan mo muna ipasa. Pero do not worry guys. Kasi kahit hindi ka makapasa, magre-retake ka pa rin. Retake hanggang sa maipasa mo. Okay, nakuha po ba? So dito nga po guys, wag din po kayong mag-alala kasi tuturuan po kayo ni trainer yan paano kayo magte-take ng exam. Tuturuan ko rin po kayo kung paano nyo po ba makukuha yung tamang kasagutan. Okay? Pero pag-uusapan po natin iyan dito po sa ating day 5 training. Okay? Sa day 5 na po iyan ha. Sa ngayon, since nasa first day training pa lang po tayo, focus muna tayo kay Google. Ngayon, tanong ko po sa inyo kasi gusto ko pong malaman kung ano po ba yung mga magiging idea ninyo pag sinabi po natin na Google. Na take note ninyo ha, huwag ninyong kukunin yung kasagutan galing kay Google. Huwag din po ninyong kukunin yung kasagutan galing kay ChatGPT. So gusto ko galing po mismo sa inyo. So para sa inyo, ano nga ba po si Google? Chatbox. Okay, so para sa inyo, ano nga ba po si Google? Huwag natin kukunin sa ChatGPT ha or kay Google po. O yan. Google knows best. Yes po, Jean. Siya na yung may alam. Ano pa? How about the others? Na Google is an app where we can learn a lot. Yes po. Research lang. May natutunan ka na. Ano pa? Google is like encyclopedia. Na Google serves as a help anytime na we want to know more about everything. Ano pa? Na Google is a reliable source for knowledge. Yes po. Na si Google mostly use as search engine. Yes po. Phoebe. Nagkita na naman tayo, Phoebe Dictionary, encyclopedia online. Na Google is where you can find the information. Na Google is an online dictionary or encyclopedia. Opo. Na Google help me all the time. Yes po. So lahat po tayo ng mga user, tinutulungan po tayo ni Google na lahat po ng mga information or kasagutan kay Google po natin yan nakukuha. Yes po, na it is a service we can use to search everything we need to know. So aside po sa mga kasagutan po ninyo, pag-usapan po natin ano nga ba po si Google. Google answers my homework. Yes po, Andrew. Okay, so pag sinabi po natin na Google po is best known as a search engine. Because
Diyan po siya nagsimula. So kung anong klaseng mga info po, ano po ba yung mga particular topic po na gusto ninyong i-search kay Google, si Google po ibibigay niya po yung kasagutan. Pero ngayon po, si Google po everyone nagpo-provide na po ito ng maraming services na pwede po nating gamitin to perform various tasks at home or at work naman po. So gamit po itong mga services katulad na lang po kay Google Mail, kay Google Calendar, na ang gagawin ho natin is mag-create po tayo ng sarili po nating account para po si Google meron dyan po natin na i-save yung mga data natin at mga settings po na meron po tayo. Which is, yan po yung gagawin natin kasi gagamitin po natin yung iba't ibang klaseng services ni Google po. So, reminder ko lang po sa inyong lahat na dito po sa ating training, may isa po akong rule na dapat po nating sundin. May policy po dito na kapag sinabi po ni trainer yan or kapag ako po nag-send ng message sa chat box, tapos sinabi ko po na kindly pa-heart react sa word na ito, ang gagawin ninyo, i-heart react nyo lang po. Baka magtanong kayo, trainer yan, ano po ba yung purpose niya? Ang purpose po kung bakit ko ginaganon para hindi na kayo mag-reply. Okay? Para hindi na kayo mag-reply, para hindi natin papahabain yung conversation sa loob ng chat box natin. Kasi actually para po iyan sa inyo na kapag kailangan ninyo mag-back read, kasi papanoorin ninyo, babalikan ninyo yung class natin, yung recorded video, hindi mahaba yung conversation natin sa chat box. Hindi kayo nahihirapan. Naintindihan po ba? Pa-heart react naman po. Wala. Okay, there you go. Sige. So again, uulitin ko, yan yung policy natin ha, dito sa ating training. So uulitin ko, kapag nag-send si trainer yan ng message sa chat box, tapos sinabi ko na pa-heart react sa word na ito, iha-heart react nyo lang. Hindi nyo na kailangan mag-reply. Okay? O ngayon, since pinag-uusapan po natin si Google, tanong ko po sa inyo, sino-sino po ba dito yung may mga isang account sa Google po? For those na may mga isang account, kindly pa-heart react sa word na one account dito po sa ating chat box. And for those naman po na may mga 2 or more account, pa-heart react naman po sa word na 2 or more dito po sa ating chat box. Ulitin ni trainer yan. For those na may mga isang account kay Google po, pa-heart react sa word na one account sa chat box. For those na may mga 2 or more account, pa-heart react naman po sa word na 2 or more sa ating chat box. Uulitin ko po, hindi nyo na kailangan mag-reply. Okay? Mag-heart react na lang po kayo. Okay? Again, uulitin ni trainer, yan po yung policy natin ha. Na kapag nag-send si trainer yan ng word sa chat box, pag sinabi ko na pa-heart react, iha-heart react nyo na lang. No need to reply. Okay? So ngayon, nakikita ko po sa one account 9 ang meron. So dito naman po sa 2 or more, umabot naman ng 11. Okay? So ganito po. For those na may mga one account kay Google, it's up to you kung gagawa ka ng panibago para sa ating activities. Kasi honestly speaking, marami po tayong gagawin dito sa ating training.
So kapag ikaw, ginagamit nyo po ang isang account tapos wala na po kayong storage, bigyan nyo po ako ng space ha para sa activity natin. Hindi ko naman po siya may specify kung ilan po ba yung kakailanganin natin, pero bigyan nyo po ako ng space. Pero kayo po ang bahala na kapag yung isang account ninyo gagamitin ninyo for activity or hindi, or gagawa kayo ng panibago. Okay? Kayo lang po, it's up to you. Pero for those naman po na may mga 2 or more account, kayo din po ang bahala ha. Kung itong mga account na ginagamit ninyo, baka ginagamit ninyo sa work, hindi pwedeng gamitin, 'di ba? Para sa training. Kayo din po ang bahala kung gagawa kayo ng panibagong account para po dito sa ating class. Okay, gawa na lang po ng panibago. Oo, kayo lang po ang bahala ha. Okay, so it's up to you kung yung mga other account yung gagamitin ninyo or gagawa kayo ng bago. So ngayon, dito po everyone, since napag-uusapan po natin si Google, ito po yung mga dapat nating gawin kapag nag-create tayo ng panibagong account. So, ganito po ang gagawin natin kasi kapag tayong mga user, may mga sarili po tayo or mag-create po tayo ng Google account, dito po maa-access natin yung iba't ibang klaseng services, si Google Mail, si Google Docs, si Google Calendar at iba pa pong mga services. Na dito ang gagawin nyo lang kapag nakapag-create kayo ng sarili ninyong Google account, ibig sabihin po niyan, makakapag-create na po kayo ng sarili po ninyong Google Mail, email address po. So kapag may mga Gmail address na po tayo, ibig sabihin din po niyan, may Google account ka na po. Okay, gawa na lang po ako ulit ng bagong account. Sige, pwede rin po guys. Kasi for example, katulad po yung other trainee ko. So parang nalito sila kasi yung account pala na ginagamit nila is para sa work, 'di ba? So kayo lang, pero depende lang po 'yan sa inyo ha. Kung gagawa kayo ng account para lang po sa ating activity. Pwede po ba no cost for 15? Yes naman. Enough po ba nakapag-create ng second account? Yes naman po, Ada. Ada? Ano ba 'yan? Name-mention ko yung Ada. Ada pala. Okay? Okay, so wait lang ha. Okay? Gawa na lang din po akong baka malito rin po kasi ako. Sige. Wait lang ha. Itong tinatanong ho ninyo later on, masasagot ko po iyan ha. Okay? So hintayin niyo lang po si trainer. Okay, so ngayon, dito po guys, ito po yung mga steps para po makapag-create tayo ng sarili po nating Google account. Take note nyo po ito especially for those na gagawa ng panibagong account. So, punta lang po tayo kay www.google.com. Then, may makikita po tayo na sign in sa may upper right side. So, i-click nyo po iyan. Then, may mag-a-appear po na panibagong tab which is mamimili kayo for personal use, for your child, or for work or businesses. Pero suggest ko lang po na piliin po natin for personal use. Kasi kapag for child pa or for business, marami pa pong mga katanungan, mapapahaba yung process po. Then after natin mamili ng isa, the sign up form will appear. Ito naman po ang magpapakita. Ilagay nyo po yung first name ninyo, yung last name ninyo, then dito po natin ilalagay yung username for your email address. Pero guys, make sure po na yung username natin professional Kasi itong account po na kapag mag-create kayo ng panibagong account, pwede nyo po iyan gamitin as a virtual assistant. So para naman kapag nakita ni client yung pangalan ninyo, professional po siyang tingnan. Baka ilagay ninyo ha.com. Okay? Wag ganyan ha. Pero kayo lang po ang bahala. Pero if ever man po na yun yung choice ninyo, pwede rin. Pero yun nga, suggest lang po yun ni trainer. Okay? So your password, ilagay naman po natin kung ano naman po yung magiging password ninyo. Then,
Personal use po, ma'am. Yes, Richelle. Opo. So after that, dito po sa may ibaba, may makikita po kayo na next. I-click nyo po iyan. Then ngayon, gaya ng na-mention ko, since maglalagay po tayo ng password, make sure po na strong yung password na gagamitin ninyo na sisiguraduhin po natin na hindi mahihirapan, mahihirapan po yung ibang tao, na malaman nila kung ano yung password na ginamit ninyo. Then after natin gawin iyan, may lalabas naman po na panibagong tab na dito naman po ilalagay ninyo kung ano po ba yung phone number na ginagamit ninyo. Then guys, pwede po tayong maglagay ng recovery email address. Pero optional lang po siya. Kayo po ang bahala kung maglalagay kayo or hindi. Pero ito suggest lang po ni trainer. Mas maganda po na maglagay tayo ng recovery email address para if ever man po na magkaroon kayo ng problem sa mga Google account ninyo, at least kahit papaano magagamit po natin yan. Pwede natin siyang ma-recover ulit. No? Pero kayo lang po ang bahala. Then, ilagay nyo po yung birthday ninyo, your month, day, then year, then gender naman po. Then after that, i-click nyo po ang next. Then dito po, hihingi ulit sa mga phone number ninyo kasi i-verify po yung phone number na gagamitin po ninyo. Then after that, i-click naman po ang next. Then yun naman po is mapupuntahan natin yung privacy and term statement. Di ba minsan hindi na natin binabasa yan? Ang ginagawa natin, ini-scroll na lang natin pababa. Then i-click po yung I agree. Then yun na po, after naman po niyan, naka-login ka na kay Google. Meron ka na pong sariling Google account. Na kapag nagkaroon tayo ng Google account, ibig sabihin po niyan, maa-access nyo na po si Google Mail. Ngayon, kapag gusto po ninyo i-edit, gusto ninyong palitan yung mga personal information ninyo, pwede ninyong gawin yan ha. So mag-login lang kayo kay Google Mail. Then dito po sa may upper right side, may makikita kayo na profile ninyo. I-click nyo yan, then ito po yung magpapakita. I-click nyo po yung manage your Google account, then lalabas po yung information ninyo. Kung gusto mong palitan yung pangalan mo, you can. Kung gusto mong palitan yung mga phone number ninyo, pwede rin po. Kayo po ang bahala kung gusto po ninyong i-edit. Tandaan ninyo, i-click nyo lang po yung manage your Google account. Next naman, what if trainer? Kapag na-lockout po yung Google account namin, ano po ba yung mga dapat ninyong gawin? So, tandaan natin na dalawa lang po yung magiging reason dyan. Pwedeng ma-lockout yung mga username ninyo kasi sabihin natin nakalimutan. Or pwede naman pong nakalimutan nyo rin po yung password ninyo. So, ito po yung mga dapat natin gawin kapag i-recover natin yung username na ginagamit ho ninyo. So, punta lang po tayo kay Google Sign-in page. Then, ito po yung magpapakita sa may ibaba, may makikita po kayo na need help. I-click nyo po iyan. Then, after that, may mag-a-appear na naman po na tab. I-click nyo naman po sa may ibaba, find my account. Then, next naman po, na gagawin ho natin, i-enter ninyo yung recovery email address na ginamit ninyo. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Na kaya po, mahalaga na gumamit po tayo ng recovery email address kasi magagamit po natin yan if ever ma-lockout yung username ninyo. Pero gaya ng sabi ko optional lang yon. Pero yun nga, suggest ni trainer, maganda din po gawin natin yan. Then, i-enter nyo po yung panibago ninyong pangalan para po sa magiging account ninyo. Then, i-mark check natin yung nakabox, I am not a robot. Then, i-click nyo naman po sa may ibaba yung submit.
Then, after a few minutes, makaka-receive kayo ng email or text message na nandun na po yung username na gagamitin po ninyo. So what if kapag si password yung nakalimutan? So ganito naman ang gagawin ninyo kapag i-recover natin si password. Punta lang po tayo sa Google Sign-in page, then i-click naman po natin ulit si Need Help. Pero make sure po na i-enter ninyo yung email address na ginagamit po ninyo. Then click Next. Then after naman po dyan, we're going to enter the last password you can remember. Then i-click naman po ang Next. Then yun nga po guys, may magpapakita po dyan na iba't ibang klaseng katanungan na sasagutin po ninyo. Then after that, i-verify po yung mga yung magiging email address na meron po kayo. Pero gaya ng sabi ko, make sure po na may mga recovery email address kayo. Kasi doon natin marireceive yung verification code na isi-send po sa atin ni Google. Okay, kaya naman yun po yung sinasabi ko. Mas maganda na may recovery email address tayo. Then after that, pag nakuha na po natin, nalaman nyo na po yung code. Ito naman po yung mag-a-appear which is i-enter ninyo. Ilagay ninyo dyan yung code. I-click nyo naman po ang next. Then, may mag-a-appear na panibagong tab. Diyan nyo na po i-input yung panibagong password. Then, confirm your password. Then, i-click nyo po ang change password. Then, after that, your password will be changed. Okay? So, yan po yung mga dapat ninyong gawin kapag i-recover yung username or password po ninyo. Ngayon, nagkaroon ka na ng sarili mong Google account. Dito na po natin ma-access si Google Drive. Tanong ko po sa inyo, ano po ba si Google Drive? At saan po ba natin pwedeng gamitin po? Ano ba yan? Nagkakaloko. Pwede po natin gamitin si Google Drive. Tanong ko po. Hala, anong nangyayari sa ano po? Okay? Ano po ba si Google Drive? May tanong lang po ako, ma'am. Di ba po maggawa po ulit ng bagong, hindi na po tatanggapin? Ay, wait lang. Ria, hindi ko sinabi ha na mag-create kayo ng panibago. Ang akin lang, it's up to you. Kayo ang magde-decide kung mag-create kayo ng new or hindi. Kayo lang po ang bahala ha. Kung yung account ninyo gagamitin niyo for activity, okay lang. Pero kung gusto ninyo mag-create ng panibago, okay lang din po. Pero yun nga, opo, hindi po tinatanggap kapag same yung username. Pero kapag yung pangalan, Rhea, parehas, okay lang. Tinatanggap yon ni Google. Yung iibahin mo lang yung username. Yung for example, yung kay trainer yan, Yang Bangtan 27 at gmail.com. Yan yung username na dapat mong palitan. Pero yung real name mo, hindi naman. Oo, yes po, Jean. Oo, yan yung sinasabi ko. Parehas lang yung pangalan, pero username magkaiba. Okay? On the spot na po gumawa. Hindi ko sinasabi guys ha, na gumawa ho kayo. Ang sa akin lang kapag gusto ninyong gumawa. Pero yung kanina, yung diniscuss ko, yan yung mga dapat ninyong gawin kapag mag-create kayo ng panibagong Google account. Okay? Pero kung mag-create talaga kayo ng sarili ninyong account for activity, pwede rin po. Pwede mong gawin, Ronald, later on, after the training. Pwede naman pong bukas, or ikaw lang kung gusto nyo po ngayon. Okay? Kasi po full storage na po ang Google Drive ko. Yes, Rhea, pwede rin po. It's up to you. Okay, full storage na rin. O sige, mag-create po kayo ng panibago. Okay, so ngayon po, tanong ko po sa inyo, kasi gaya nga po ng na-mention ko, since nagkaroon na po tayo ng Google account, ano nga ba po si Google Drive? Chatbox.
Okay, so ano nga ba po si Google Drive para po sa inyo? Okay, yes po, storage of files, Google Drive in our storage, opo. Cloud storage for storage po, online storage, personal online storage, opo. Google Storage for storing personal data. Yes po. So si Google Drive po, everyone, is a free service from Google na it allows you to store your files. Lahat po ng mga files na ginagamit po natin, mapa sa work man po, mapa personal ninyo, kay Google Drive po natin iyan na-access. So kung dati, gumagamit po tayo kay USB. 'Di ba dati sikat si USB po? Ngayon, pwede nyo na pong gamitin si Google Drive na kahit anong klaseng electronic devices ang ginagamit mo. For example, nakalimutan mo si laptop, pero kapag ginagamit mo si phone, maa-access nyo pa rin po yung files ninyo. Nagamit po kay Google Drive, dito nga po everyone is lahat po ng mga data natin, lahat po ng mga settings ninyo or yung mga files po, dyan po natin siya na isa-save. Na ikinagandahan pa po kay Google Drive is nagbibigay po tayo ng access, lalo na po kapag nag-share po tayo ng mga files with our colleagues. Na later on, i-discuss ko po iyan sa inyo. So, pwede kayong makapag-share ng mga files ninyo with your colleagues, lalo na po sa mga work ninyo na magbibigay lang po kayo sa kanila ng access. 3 access po iyan, nandiyan yung viewer, commenter, at nandito rin po ang editor. Which is gaya ng sabi ko, later on, pag-uusapan po natin iyan. So, gamit po kay Google Drive, kapag tayo po nag-create ng panibagong files, ito po yung mga iba't ibang klaseng Google application na pwede nyo pong ma-access dito. Andito po si Documents na similar po siya kay Microsoft Word Documents. Si Spreadsheets naman po, similar to Microsoft Excel Workbooks. Presentations, similar naman po siya to Microsoft PowerPoint Presentation. Andito naman po ang Forms na for collecting and organizing the data. So you can create forms using Google Forms. Now, for example po, yung ginagamit namin sa inyo kapag nag-a-attendance kayo, yan po si G-form yung ginamit po namin diyan. So kahit yung mga teacher kapag nagpapa-exam, online exam, pwede ninyong gamitin po si G-forms or mga survey po for your research. Pwede nyo rin pong gamitin si G-forms. Then, kasama din po ang drawings na we can create simple vector, graphics, or diagrams naman po. So, since napapag-usapan na po natin si Google Docs, take note ninyo guys ha, na there are two ways. There are two ways po para ma-access ninyo si G Drive. So, mag-open kayo ng browser. Ito po yung first way. Open a browser. Then, i-type nyo po drive.google.com. Then, click enter. Okay. Wait lang, naglo-load pa. Ay, na-open ko yung... Ulitin ni trainer. Na-open ko yung ko. So, if ever man po, na i-type nyo po si googledrive.com, may makikita po kayo na Google Drive share files online with the secure cloud storage. I-click nyo po iyan, then ito po yung magpapakita. Okay, and by the way, nakikita po ba yung screen ni trainer? Pa-heart react naman po. Nakikita naman, no? Nasaan na kayo? Okay, there you go. So again, pwede natin gamitin si browser ha. I-type nyo lang po
si Drive, google.com. Then, i-click nyo po yung G Drive na may nakalagay po na cloudy storage. Then, ito po yung mag-a-appear. So, sa may left side, may makikita po kayo na sign in. I-click nyo lang po iyan. Then, i-sign in nyo po, i-log in nyo lang yung Google account na ginagamit ninyo. Then, ma-access nyo na po si G Drive. Another way, isa din po sa paraan para ma-access natin si G Drive, mag-open kayo ng browser. Then sa may upper right side, may makikita kayo dyan na 9 dots. May nakikita po ba kayo? Pa-heart react naman po. Kahit mag-open kayo ng browser ngayon, sa may upper right side, may makikita kayo na 9 dots. Yan po yung tinatawag natin na Rubik's Cube icon or Google application. Uulitin ni trainer, ito pong 9 dots na nakikita ninyo sa may upper right side, tinatawag po natin iyan na Rubik's Cube icon or Google application. If ever man po na sinabi ni trainer na kindly i-click ang Rubik's Cube icon, ito po yung ibig kong sabihin ha. Ito pong 9 dots na ito. I-click nyo yan. Nandyan po makikita ninyo yung iba't ibang klaseng Google application na pwede nyo pong ma-access. Your own account, you can use Google, or yung Gmail, Meet, si G Drive. Andito rin po si G Drive. Then marami pa pong iba. I-click nyo po si G Drive. Then yan po, ma-access nyo na po yung G Drive na ginagamit ninyo. So, malalaman nyo po yung storage ng Google Drive ninyo andito po sa may left side. Nagamit po kay Google Drive, nagkakaroon po tayo ng free 15 GB po. Pero kung gusto ninyo, madagdagan pa po yung storage ninyo, i-click nyo lang yung Get More Storage. Then, syempre, may babayaran kayo. Okay? Pero, take note natin guys. Pwede rin naman po na what if sabihin natin, trainer yan, gusto ko kasi magkaroon ng panibagong storage na hindi ako nagbabayad. So, ang gagawin mo lang, mag-create ng panibagong account. Ganun lang. Para may another 15 GB na naman po kayo na free. Okay? So, ngayon, since pinag-uusapan po natin si Google Drive, kindly mag-open po kayo sa mga browser ninyo. Kapag nasa browser kayo, pa-heart react po sa word na browser dito po sa ating chat box. Again, kindly open your browser. Na kapag nasa browser po kayo, pa-heart react po sa word na browser dito po sa ating chat box para po malaman ni trainer kung sino-sino po ba yung makakapag-participate dito po sa ating activity. And guys, reminder ko lang po sa inyong lahat na for those na hindi po makakagawa sa mga activity nila ngayon, okay lang po ha. Willing to wait po si trainer, isend nyo lang po sa akin through email, then panoorin nyo po yung recorded video natin. Okay, so 13. Ngayon, dito po sa may upper right side, i-click nyo po ang Rubik's Cube icon or Google application. I-scroll down. May makikita kayo na drive. I-click nyo po iyan. Then, nasa G Drive na po kayo. Uulitin ni trainer. Dito po sa may upper right side, may makikita po kayo na Rubik's Cube icon or Google application, i-click nyo po iyan, scroll down, may makikita kayo na G Drive, i-click nyo po iyan. Then kapag nasa G Drive na po kayo, pa-heart react sa word na G Drive dito po sa ating chat box.
Okay? So, ngayon, i-discuss lang muna ni trainer ha. Okay, so dito po sa may left side, since nasa G drive na po kayo, nandito po ang new. Makikita nyo po na dito natin maa-access yung bagong folder, file upload, folder upload, then andito rin po yung iba't ibang klaseng application na pwede nyo pong gamitin. Andito rin po yung home na kung saan nakikita nyo po dyan yung mga files po na meron kayo kay G Drive. Same din po, my drive, computers, shared with me, recent, start, spam. Andito naman po yung trash, which is kapag na-delete nyo po yung mga file ninyo, hindi yan automatic madidelete agad. Mapupunta po iyan sa trash ninyo na pwede nyo pa po iyan i-restore. Then, makikita nyo naman po yung storage ninyo na kung ilan po yung nagamit niya, ilan na po ba yung pwede nating magamit diyan. Then, dito naman po sa may upper, may makikita po kayo na search bar. Diyan naman po natin maa-access or itatype po yung keyword if ever po na isa-search ninyo yung mga files na meron kayo. Okay, so pwede nyo pong gamitin. Andito po sa may search bar sa may right side, may makikita po kayo na parang option. Yan po yung advanced search. Click nyo yan. Then dito po, itatype ninyo or ilalagay ho ninyo, i-fill out kung anong klaseng file po ba ang hinahanap ninyo. Yung type, sabihin natin, photos ba yan? PDF ba yan? Documents ba yan? Or spreadsheet po ba? Or it's up to you. So owner, syempre, galing sa'yo. Ikaw yung may-ari. Then has the word, anong klaseng file po ba yung gusto ninyong hanapin? Ano po ba yung pangalan ng file na yan? Or pwede naman po item name naman. Then i-click nyo po yung search, then lalabas po yung result. Makikita nyo po yung file na hinahanap ninyo. Then, dito naman po sa may upper right side, may makikita po tayo na icon na pa-circle na may check. Ready for offline. Icon naman po na pa-circle na may question mark sa loob, yan naman po ang support. Then dito naman po sa icon na setting, tinatawag po natin iyan na gear icon. O ulitin ni trainer ha. Sa may setting po, tinatawag natin iyan na gear icon. So kapag sinabi ni trainer yan na i-click nyo ang gear icon, setting po ang ibig sabihin nun. Then, andito rin po yung 9 dots, which is yung Rubik's Cube icon or Google application, then your own Google account. Ngayon, dito po sa ating training, guys. Yes, Andrew? Nag-raise hand ka po. Yung check icon is not available po. Okay? So, hayaan mo siya. Oo, kasi hindi naman po natin siya. Yung sa'yo, wala ba dyan? Wala. Hayaan nyo po. Basta kasi nga 'di ba gaya ng sabi ko, iba po yung feature ng phone, iba po yung feature ng computer. Okay? So ngayon, dito po sa ating class or everyday po natin ginagawa ang training, nagkakaroon po. Hayaan mo na, it's okay, Andrew. Oo. Okay? So, dito po sa ating training is nagkakaroon po tayo ng activities. So, ang gagawin po natin, ito po yung policy natin. Kindly po i-ready yung mga notepad na ginagamit ninyo. Wait lang. Mag-aano lang po si trainer ha. Mag-share screen. Naka-generic po ako. Nakikita nyo po ba yung Skype ko at yung browser ko? Nakikita nyo po ba yung G Drive ko? Pa-heart react naman po. Inopen ko na yung Skype. Nakikita po ba? Okay, naka-generic ako ha. Naka-generic screen. Ngayon, kapag gusto ninyo ano ba yung word? Nakalimutan ko. If ever man po, nagagamitin nyo po ang notepad, diyan po sa mga computer na ginagamit nyo po, i-click nyo po ang window. Then, di ba dito sa may ibaba, may mag-a-appear po sa may left side, yung window tab. Then, dito po sa may pinakaibaba, may makikita kayo na search bar.
i-type nyo po Notepad. Then may mag-a-appear po dyan na application na Notepad or depende sa inyo kung ano yung lumalabas. It's either Notepad, it's either notes, or pwede naman pong sticky notes. Kayo po ang bahala. Okay? Kayo po ang bahala ha kung ano po yung mag-a-appear dyan. So ganito, for those na mga phone user or sabihin natin trainer yan, wala po akong Notepad eh. Pwede nyo pong gamitin si Skype. I-open nyo po yung Skype ninyo. Then dito sa may inbox, pwede nyo pong i-message yung sarili ninyo. Baka magtatanong kayo, trainer yan, ano po yung purpose ng Notepad? Magsisend ako sa inyo ng activity guideline, ika-copy-paste ninyo sa Notepad na gagamitin ninyo. Kailangan ninyong i-copy-paste para hindi kayo magbabackread. Okay? Para if ever na hindi nyo narinig yung sinabi ni trainer niyan, pwede nyo yung gamitin yung guide na iyon. Nakuha po ba? Pa-heart react po. Okay, there you go. So ngayon, kapag hindi nyo po nakita yung Notepad, wala po kayong sticky note, wala kayong notes, uulitin ko po, pwede ninyong i-message yung sarili ninyo sa Skype, pwede nyo pong gamitin ang Microsoft Office. Okay? Ngayon, tanong ko po, for those na naka-open na po ng Notepad, pa-heart react po sa word na Notepad dito po sa ating chat box. Uulitin po ni trainer. For those po na na-open na po yung mga Notepad na ginagamit po ninyo, pa-heart react po sa word na Notepad dito po sa ating chat box. Okay, 12 pa lang. Any Notepad apps, ma'am, sa phone din po ba, ma'am? Yes, pwede naman sa phone. Pero ito, Jean, ha, hindi mo na kailangan mag-download. Ang gawin mo na lang, kapag wala kang Notepad, ang gawin mo na lang, i-message mo yung sarili mo sa Skype. Okay? Online Notepad, ma'am, sa akin. Yes, Mary, any. It's up to you kung ano yung gagamitin ninyo. Kayo po ang bahala. Okay, so kapag na-open nyo na po yung Notepad ninyo, pa-heart react po sa word na Notepad dito po sa ating chat box. Okay, so dito po guys sa ating chat box, nag-send po si trainer yan ng activity guideline. Kindly i-copy-paste po sa Notepad na ginagamit po ninyo. Okay? So, reminder ko lang po sa inyong lahat na hindi po ibig sabihin na kapag nag-send si trainer yan ng activity guideline, gagawin nyo na. Hindi po ha. Again, that will be your guide. Hintayin nyo po yung instruction ni trainer yan. Okay, so kindly i-copy-paste. So, kapag na-copy-paste nyo na po ito, pa-heart react po sa word na copy-paste dito po sa ating chat box. Okay? Again guys, kung hindi po available yung mga notepad ninyo, sticky note ninyo, kung ano man yung notes na ginagamit ninyo dyan, pwede nyo pong gamitin si Microsoft Office, pwede nyo pong gamitin yung Skype, i-message nyo po yung sarili ninyo. Okay, so 14 pa lang. Uulitin ko, wag muna natin gawin ang activity ha. Hintayin nyo po yung instruction ni trainer yan. Okay, so ngayon,
May nakikita po ba? Nakikita niyo po ba yung screen ni trainer yan? Na may ipinapakita po ako sa inyo. May pinapakita po ako sa inyo na activity checklist. So, dito po natin ilalagay yung mga pangalan ninyo. Then, dito po, ito po yung kabuuan ng magiging activity ninyo from day 1 hanggang sa day 5. So, dito po, gumagawa ako ng checklist para i-monitor kung natapos mo na bang gawin ang activity. Kasi hindi ko naman kayo iisa-isahin kasi marami po kayo. Tsaka may mga other class din po ako na hinahandle. So, bali po, kayo ang maglalagay ng submitted. Okay? So, kindly repeat how to get a notepad. Nash, i-click mo diyan sa keyboard mo, i-click mo yung yung window tab. I-click mo 'yan, then may lalabas na search bar. It's up to depende yan sa laptop mo kung saan nakalagay yung search bar. Sa may upper ata or sa ibaba. Hanapin mo yung search bar, i-type mo notepad. Kung walang lumabas na notepad, then yung lumabas notes, that's fine. Okay lang. Pero kung walang notes, try mo yung sticky note. Pero kung walang sticky note, gamitin mo si Microsoft, gamitin nyo rin po si Skype. I-message ninyo yung sarili ninyo. Okay? So again, dito po sa pinapakita ko sa inyo na checklist, kayo po ang maglalagay ng submitted po. Submitted kapag natapos nyo pong gawin ang activity. So, ibibigay ko po sa inyo ito after ng class ho natin. Kapag natapos nyo na po, gawin ang activity ha. Okay? So, ngayon, since hindi pa tayo nagsisimula sa activity po, ang gagawin ninyo, ilagay nyo muna ang mga pangalan ninyo. Okay? Wait lang, isi-share ko lang. Okay? So, saan ipasa, ma'am? Ito po, Mary, itong checklist na to, isi-send ko po sa chat box. So, kindly i-open ninyo, pero wag kayong mag-i-edit. Kindly open po the checklist. Andito po sa chat box, i-open nyo po yung link. Wag muna kayo mag-i-edit ha. Okay? Okay, so ngayon, since na-open nyo na, yung nakalagay dito 16 po ha, yung naka-open. So kindly po, i-type yung mga pangalan ninyo from 36 pababa. Uulitin ko po, i-type nyo po yung pangalan ninyo from 36 pababa. 36 po pababa. So kapag nakita nyo na po yung pangalan ninyo, kapag nakita ninyo na may nagta-type na pangalan, make sure po na hindi ninyo gagalawin ha kasi mai-erase po iyan. I-type nyo po 36 pababa.
Kapag na-paste ko na po yung pangalan ninyo sa itaas, huwag nyo na pong ilagay ha. Ulitin ni trainer, kapag na-paste ko na po yung pangalan ninyo sa itaas, huwag nyo na pong ilagay. Again, pangalan lang po ha, wala pong time. Again, kapag nakita nyo na po yung pangalan po na ipinaste ko na sa taas, huwag na po kayong magta-type. Okay, so 16 pa lang po ang nandito. How about the others? Again, Mary, huwag kang magta-type sa itaas. Mag-type ka po 36 pababa. Geraldine, i-click nyo po yung link na isenend ko po sa chat box. Ma-open nyo po iyan. Okay? Uulitin ko po, i-type ninyo yung pangalan ninyo 36 pababa. Hindi po kayo makaka-access, hindi kayo makakapag-type sa taas kasi protected yan. Ulitin mo, Mary Grace, nawala yung pangalan mo. Oh, Mary Grace, okay na po. Mary Grace, okay na po ha. Nawawala yung pangalan mo. Okay na po, na-copy-paste ko na, Mary Grace. Okay, so how about the others? Yes po. Okay, so ganito. For those na wala po ang pangalan, sa checklist, kindly po mag-send kayo ng pangalan ninyo dito po sa ating chat box. Uulitin po ni trainer, for those po na walang pangalan sa checklist, isend nyo po sa chat box yung mga pangalan po ninyo. Mary Grace, tapos na po. Okay na. Okay, so how about yung iba? Nash, na-open mo na ba yung notepad na sinasabi mo? Oo. Nakapag-copy-paste ka na ba? Sige, ganito. Tingin ka sa screen ni trainer. Nakapag ako ha, naka-generic ako. Nakikita mo ba ako, Nash? Unmute your mic. Yes po. Sige, naka-generic ako. So, dyan sa computer mo, sa may left side, sa pinakaibaba, may makikita ka po na icon na parang bintana. Yan po ang window tab. Sandali I-click lang. mo yan. Sa drive po.
Hindi, sa keyboard. Keyboard Sa po. keyboard. Opo. Andito po Oo. sa may left side. I-click mo yan, then tingin ka sa screen ni trainer, may mag-a-appear na panibagong tab. So may makikita ka dyan na search bar. Oo, i-type mo notepad. Okay, so Saan sa keyboard po? Oo. Diyan sa keyboard mo, sa may pinaka-ibaba, left side sa ibaba, may makikita ka po, na tab. I-click mo yan, then dito sa screen mo, may lalabas, may ma-open na panibagong tab. Tingin ka po sa screen ni trainer. Okay. I-click ko yung window, may lumabas po na panibagong tab. So dito sa ibaba, may makikita ka po na search bar, i-type nyo po notepad. Sa search bar. Sa search bar. It's either nasa taas yung search bar mo or pwede naman po Okay. nasa ibaba. Depende yan sa laptop mo. Notepad. Kung wala po Okay, yung notepad, meron na? Okay. So for those na hindi po ha, So i-copy and paste? i-open mo yan, then andito po sa chat box, yung, what do you call that? Yung, andito po sa chat box yung activity guideline, i-copy-paste mo. Okay. I-copy-paste mo, dyan po sa notepad na gagamitin ninyo. Okay. Okay na Harold ha? Na nandun na yung pangalan ninyo. Okay, so ngayon, okay na ba Nash? Teka, hindi ayaw magpa-copy and paste eh. I-ano mo? Okay, so di ba? Print screen? Hindi. Di ba? Punta ka sa chat box. Nakikita mo yung screen ni trainer. Okay. So punta ka sa chat box, makikita nyo po yung message, 'di ba? Yung activity guidelines. Okay. So dito sa may upper, 'di ba may time? Sa katabi niya may 3 dots. I-click mo 'yan. Then yan po yung choices. Makikita mo yung copy, then punta ka. Punta ka sa notepad, i-control V mo. Mapipaste mo na yan. Okay, sige. Try, susunod ko na lang. Sige. Try ko na. Or, Sorry. No problem. Or pwede man po, dyan sa mga mouse na ginagamit ninyo, right-click. Nandito po yung mga iba't ibang klaseng choices. Okay, so ngayon po, proceed po tayo sa ating activity. So kindly po i-open po yung mga Google Drive na ginagamit po ninyo. Balikan na po natin si G Drive. So ngayon, ang first activity na gagawin po natin is we're going to create a Google document. Gagamitin po natin si Google Docs. So tingin kayo sa screen ni trainer ha. Kapag si trainer po nagbibigay ng instruction, tingin muna kayo sa screen, tsaka nyo na po gagawin. 2 beses po si trainer ha, magbibigay po. Okay? So dito po sa may G Drive, sa may upper left side, i-click nyo po ang new. Scroll down, may makikita po kayo na Google Docs, i-click nyo po iyan, then ma-open nyo po si G Docs. Again, sa may G Drive, sa may upper left side, click new, scroll down. May makikita po kayo na Google Docs, i-click nyo po iyan, then ma-open nyo po si G Docs. So kapag na-open nyo na po si G Docs, pa-heart react po sa word na G Docs dito po sa ating chat box. Ulitin po ni trainer, kapag na-open nyo po si G Docs, pa-heart react po sa word na G Docs dito po sa ating chat box. Oo. Kapag ginamit mo si G Docs, especially for those na naka-phone user, mag-download kayo ha ng application na G Docs. Okay? Okay, so ngayon guys, nasa Google Docs na po kayo ipapa-remind lang po si trainer ha. Na dito po sa may upper, may makikita po kayo na file,
hanggang dito po sa help. Tinatawag po natin iyan na menu bar. Sa may ibaba naman po, magnifying glass. Papunta dito sa may right side, editing mode. Tinatawag naman po natin ito na shortcut toolbar. So yan yung gagamitin ninyo kapag gamitin nyo po yung formatting option. Okay? So ngayon, dito po sa may upper left side, may mababasa po kayo untitled document. I-rename nyo po. Day 1, make sure po na capital letters silang lahat. I-rename nyo po sa may upper left side. Day 1, colon, your first name, then open parentheses, our schedule po, 2 p.m. to 4 p.m., then close parentheses. Ulitin ni trainer, sa may upper left side, kindly i-rename nyo po. Day 1, colon, your first name, then our schedule po. If you're done, pa-heart react po sa word na rename dito po sa ating chat box. Again, dito po sa may upper left side, i-type nyo po day 1, colon, your first name, then our schedule po. Uulitin po ni trainer, nandyan po ha, yung activity guideline, isinend ko po sa inyo. Yan po yung purpose niya. Okay? So ngayon, dito po sa ating page, i-type nyo po yung mga full name ninyo. For example, yung full name ni trainer yan. And guys, reminder ko lang, it's up to you kung gusto ninyo capital letter or small letter. Kayo lang po ang bahala. So dito po sa ating first page, i-type nyo po your full name. Enter. I-type nyo po yung greetings. Good afternoon. Then, exclamatory point. Ulitin ko po, dito sa first page, i-type nyo po your full name, then greetings po, good afternoon, exclamatory point. If you're done, pa-heart react po sa word na type dito po sa ating chat box. Okay, so uulitin ni trainer ha. Sa mga hindi po nakakasunod, pwede nyo pong panoorin yung recorded video natin ha. Dito lang natin yan maa-access sa chat box. Huwag kayong mag-alala sa activity, willing to wait po si trainer yan kung kailan lang po kayo available. Okay? So nandiyan po yung training, yung activity guidelines. I-copy-paste nyo po iyan kasi yan po yung magiging guide ninyo. O Angelica, i-send nyo po sa chat box yung full name nyo para i-copy-paste ko po sa checklist. Okay, so since tapos na po kayo makapag-type, ang gagawin naman po natin guys is i-download natin po yung file. Uulitin ko po. Since nakapag-type na po tayo, nakagawa na po tayo ng panibagong document, i-download naman po natin ito into PDF and Microsoft Office. So tingin kayo sa screen ni trainer. Ito po yung gagawin ninyo kapag mag-download kayo. So dito po sa may left side, sa may menu bar, may makikita po kayo na file. Click the file. Scroll down. Nandiyan po ang download, then may iba't ibang choices po kayo na pagpipilian. So dito sa ating activity, i-download nyo po yung document natin into Microsoft Word and PDF document. I-click nyo po
yung Microsoft Word, then mada-download na po iyan. So malalaman nyo po na downloaded yung file ninyo kasi dito po sa may upper right side, may makikita kayo na icon na arrow po, down arrow. Okay? Andito po sa may upper right side. Click nyo yan. Then yan po, makikita ninyo yung recent download history. Okay? So, ibig sabihin, na-download po yung file ninyo into Microsoft Word. Another one, i-download mo ulit siya to PDF. I-click nyo po yung file, scroll down, may makikita kayo na download, then click PDF document. So, dito po sa may upper right side, i-click nyo po yung icon po na down arrow. Diyan po mag-a-appear yung di-download po ninyo na file into PDF and Microsoft Word. So if you're done downloading, pa-heart react po sa word na downloaded dito po sa ating chat box. Okay, Jean. Kung ano yung makikita mo dyan, kung walang Microsoft, kung wala pong PDF, it's okay ha. Kung sabihin natin dyan sa phone na ginagamit mo, PDF lang ang available, pwede yon. Walang Microsoft, okay lang. Kasi di ba gaya ng na-mention ko, iba yung feature ng phone, iba yung feature ng computer. Okay? So kung wala siyang Microsoft, PDF lang ang available, pwede mo yon. O, ito, i-click mo, save as Word. May Microsoft Word na nakalagay, yun yung i-click mo. Okay? So if you're done downloading, pa-heart react po sa word na downloaded. Nakuha niyo po ba, Jean? What is the difference between po, Miss Yan? Iba yung Microsoft, iba yung naka-PDF. Sa Microsoft kasi, pwede mo siyang ma-edit. Unlike yung PDF po na hindi mo siya ma-edit. Pero, for activity niyang yan, ha? Depende, kapag i-apply nyo yan sa work, depende po yan sa mga work ninyo. Sa ngayon, yan po, pinapa-activity ko po sa inyo para malaman ninyo na kapag nag-create kayo ng panibagong document, pwede nyo po siyang i-download to PDF, pwede nyo po siyang i-download to Microsoft. Yung Microsoft po, tsaka yung Google Docs, may pagkakasimilar lang po sila. Pero ngayon, mostly po, lalo na sa virtual assistant, pinaka-ginagamit nila ngayon si Google Docs. Okay? Okay, it's okay, Jean. Okay na po ba, Marge? Iba yung file type nila. Okay, so ngayon, ang gagawin naman po natin since nakapag-ano po tayo, na-download na po natin into Microsoft and PDF, ang gagawin naman po natin is i-upload yung dalawang file dito po sa ating Google Drive. So, balikan nyo po si G Drive. Again, balikan nyo po si G Drive. Kapag nasa G Drive na po kayo, pa-heart react po sa word na G Drive dito po sa ating chat box. Huwag ninyong i-close ha, yung file po na ginawa ninyo kanina. Balikan nyo po, i-open nyo po si G Drive. Okay, so how about yung iba? Okay, so andito lang yan sa may upper ha. Okay, so ngayon, kapag tayo naman po nag-upload ng file, i-upload natin kay G Drive. Ito po yung gagawin ninyo. Tingin kayo sa screen ni trainer. Sa may upper left side, click New. Scroll down, may makikita po kayo na file upload. Ulitin ni trainer.
Kapag kayo po nag-upload ng file, click New, scroll down, may makikita kayo na file upload, i-click nyo po iyan, then ma-open nyo po another tab na kung saan magpapakita kung saan nakalocate yung dinownload ninyo na Microsoft and PDF. Select the two file. Dito po sa may ibaba, i-click nyo po ang open, then hintayin ninyo na ma-upload siya kay G Drive. Malalaman ninyo na uploaded ito kasi makikita nyo po sa G Drive. Nandito na po si Microsoft, nandito na po si PDF. Then, andito po, may na-open kayo na panibagong tab na mababasa nyo po, 2 uploads complete. Okay, so yan yung gagawin ninyo kapag nag-upload kayo ng file dito po kay G Drive. Ulitin ko. Click New. Scroll down. May makikita kayo na file upload, then ma-open nyo po yung panibagong tab na makikita nyo po kung saan nakalocate yung file ninyo. Yung dinownload ninyo, yung Microsoft at PDF. Select the two. Click open. Then hintayin nyo po na mag-upload dito po sa G Drive ninyo. If you're done, send screenshot dito po sa ating chat box. Uulitin ko po, kapag tapos na po kayo, mag-send kayo ng screenshot dito po sa ating chat box. Make sure po nandiyan yung tatlo. Si Google Docs, si Microsoft, si PDF naman po. Hindi mo alam kung ano yung ginawa mo, Jean? Bakit nagkaroon ng PDF? So may magic. Okay. So how about the others? Oo, yes po. For those na mga nalilito ha, pwede nyo pong panoorin ulit yung recorded video natin para mai-practice po ninyo. Okay, so how about po yung iba? Para po mag-proceed tayo sa next na gagawin ho natin. Okay. So next naman po, ang gagawin naman po natin is i-organize yung file ninyo. Yung file. I mean yung, yes, yung mga document ninyo, yung mga file po ninyo. Ano po ba yung purpose ng pag-create? Ano po ba yung purpose? Wala na kasi nasabi ko na pala. I-organize natin. So we're going to create new folder para ma-organize po yung mga file na meron kayo dito kay G Drive. Supposedly, itatanong ko po yun sa inyo eh. Bakit nasagot ko na? Okay, so tingin po kayo sa screen ni trainer. Ganito po kapag tayo po nag-create ng panibagong folder. Dito po sa may upper left side, click New. Diyan po sa may pinaka-first choice. May makikita po kayo na new folder. I-click nyo po iyan then. May ma-open po kayo na panibagong tab. Which is dyan po ninyo ilalagay yung pangalan ng magiging folder ninyo. Sa ngayon, since nasa activity po kayo, i-type nyo po yung first name ninyo. Make sure po guys na nakalagay din po yung schedule natin.
Ulitin ko po. Oh, wait lang. Yung lalamunan ko mas okay. So again po, kapag tayo naman po nag-create ng panibagong folder, dito po sa may upper left side, click New. Andito po sa pinaka-first choice, click New Folder. Then may ma-open kayo na panibagong tab. I-type nyo po your first name, then our schedule. Then create. Then i-click nyo po ang create. If you're done, pa-heart react po sa word na folder dito po sa ating chat box. So kapag nag-create po kayo ng panibagong folder, mag-a-appear po iyan diyan sa G Drive ninyo. Ulitin po nito. Yes, Richelle. Oo. Lagyan mo ng pangalan. Your first name, then our schedule. Okay. So ngayon, mag-a-appear po iyan sa G Drive ninyo. Nandyan na po yung folder. Ganito naman po ang gagawin ninyo. So since po is nakapag-create na po tayo ng panibagong folder, iselect nyo po silang tatlo. Si Google Docs, si Microsoft, then si PDF. Select the three. Okay, bakit pumagit na yung checklist? Bakit pumagit na yung sa akin? Okay, so anyway, select the three file. Then dyan po sa mouse. Okay, sa mouse po na ginagamit ninyo, i-click nyo po sa may left side. Click left long press. Long press nyo po, i-hold ninyo. Then i-drag, i-move po papunta dito sa folder na na-create ninyo. Then, release. Okay, so make sure po na maidadrag ninyo ha. Then kung napapansin ninyo, nawala po dito kasi napunta po siya sa folder po na na-create ninyo. Okay? Again, make sure po na tatlo sila ha. Si Google Docs, si Microsoft, then si PDF naman po. Select the three, left long press, i-hold ninyo, i-move. Papunta po dito sa folder na na-create ninyo, then release. Okay? Or, kapag nahihirapan kayo na i-hold, ganito po ang gawin ninyo. Select the three, then dito po sa may upper, may makikita po kayo na 3 dots. Click the 3 dots, scroll down, may makikita kayo na organize. Then sa may right side, i-click nyo po ang move. Then may ma-open kayo na panibagong tab na mag-a-appear yung folder na na-create ninyo. Then click move. So yan po, napunta na po iyan sa folder na na-create ninyo. So open a folder, mag-a-appear po dyan yung tatlong file, then mag-send kayo ng screenshot sa chat box. Ulitin ni trainer. Open a folder, then mag-a-appear po yung tatlong file, si Google Docs, si PDF, nandyan rin po si Microsoft. Mag-send kayo ng screenshot sa chat box.
Mhm. Okay, so how about yung iba? Mhm. Okay, so uulitin ni trainer for those na nasa work, hindi po nakakagawa ng activity, okay lang po ha na hindi na muna natin gawin. Willing to wait po si trainer, isend nyo lang po sa akin through email. Ngayon, nakapag-send na po kayo ng screenshot, na-organize nyo po ang mga file na nagawa ninyo. Balikan nyo po yung na-create ninyo kanina na document. Yung kanina po, yung document. Balikan natin si Google Docs. Okay, so make sure po na kung ano yung pinapakita ko sa inyo na screen, ito po yung ma-open po ninyo. Okay? Ulitin ko po. Balikan nyo po si Google Docs. Okay, so kapag nasa GDocs na kayo, pa-heart react po sa word na GDocs sa chat box. Balikan nyo po si GDocs, yung kanina. Make sure na nandyan yung pangalan nyo ha. Okay, so how about yung iba? Okay, so ang gagawin naman po natin is mag-share naman po tayo ng ating na-create na document. So ito guys, if ever man po nag-share kayo ng mga document or ng mga files with your colleague, ito po yung mga dapat ninyong gawin. Tingin kayo sa screen. Dito po, if ever man po na i-open ninyo ang file, sa may upper right side, may makikita po. Again, Rochelle, i-open mo yung document na na-create mo kanina. Yung nakalagay po, yung pangalan tsaka greeting, i-open mo yon. Kasi gaya ng sabi ko, isi-share natin ito. Isi-share nyo po iyan sa akin. So if ever man po, mag-share kayo ng file, dito po sa may upper right side, tingin kayo sa screen ni trainer. May makikita po kayo na share, click nyo yan. May ma-open kayo na tab. So dito po sa may box, dyan nyo po itatype yung email address ni trainer. Then sa may right side, may another box. Dyan tayo nagbibigay ng access sa mga kulig po na mapagsesendan natin ng file. Mamimili kayo, viewer po ba, commenter, editor. Pero sa ngayon, since nasa activity tayo, yung magiging role ni trainer, viewer po. Uulitin ko. Yung magiging role ni trainer, viewer po ha. Then i-click nyo po ang send, mare-receive ko po iyan through email. Okay, so after that, dito naman po i-back mo. Or sabihin natin, balikan mo ulit, click mo yung share. Dito po sa may general access, i-click mo yung drop-down arrow kasi restricted eh. Click the drop-down arrow. Click po anyone with the link. Then sa my right side, yung role ko po, viewer, i-click mo, copy link, then i-paste nyo po sa chat box. Ganon po yung gagawin ninyo kapag nag-share kayo ng file with your colleague na nagbibigay kayo ng access sa kanila. Sa ngayon, since nasa activity kayo,
Ang role po ni trainer yan, viewer. Again, sa may upper right side, click nyo po ang share. Dito po sa may box, i-type nyo po yung email address ni trainer yan. Yung email address ko po, nasa activity guideline. Doon po ninyo makikita. Then, yung role ko po, viewer, click send. Then dito naman po, general access, anyone with the link. Role po, viewer, click copy link, then isend po sa chat box. Okay? So, yan po, i-take note nyo po, iyan na yan po yung mga dapat ninyong gawin, lalo na po kapag nag-create kayo ng panibagong file, nag-upload kayo, nag-download kayo, nag-share kayo ng mga file ninyo with your colleagues. Na sana po, itong activity na ginawa po natin ngayon, ma-take note nyo po. Okay, so uulitin po ni trainer for those na hindi makakagawa sa activity po nila ngayon, okay lang po na willing to wait po si trainer, panoorin nyo po yung recorded video natin, then gawin nyo po yung activity ninyo kapag may mga time na po kayo. Okay, so guys, andito po sa chat box yung link for our activity checklist. Kindly type submitted. Na guys, kapag maglalagay kayo ng submitted, make sure po na capital letters silang lahat para po organize. Tingnan. Okay? Andito po, Kais. Tama ba yung pangalan mo? Kais ba? Nasa activity guideline, andoon po nakalagay yung email address ni trainer yan. Make sure na capital letter lahat ha, para uniform tingnan. Okay, so again, for those na tapos na po para sa activity po natin ngayong araw, huwag po natin kalimutan na i-update po yung activity checklist ho natin. So make sure po na lahat po ha, capital letter ang ilalagay ninyo para gaya ng sabi ko, uniform po tingnan. So yun pa everyone, yung ating day 1 training po na I hope po lahat ng mga ginawa natin ngayon, may take note po ninyo. So tomorrow po, wag po tayong mag-a-absent ha. Kasi magfo-focus naman po tayo kay Google Mail. And reminder ko lang po sa inyong lahat na kindly wag po tayong malilate. Kasi mag-start po tayo agad sa magiging activity po natin. Okay? So yun pa everyone. Wag po natin kalimutan yung mga attendance ninyo ha. I-type po, i-send po dito sa ating chat box. So yun po. Thank you po sa time ninyo. Thank you din po sa participation ninyo na tomorrow po. Magkita-kita po tayo, same time, same link pa rin po. Bye-bye po at God bless po sa ating lahat. Bye-bye!